Greetings everyone, welcome back to my channel. So, para sa video na ito, naisipan ko pong gawin ito dahil magpapatuli ngayon ang aking kapatid. So, I'm going to be telling you my circumcision experience ko. Nung bata pa ako, kinakabahan na talaga ako magpatuli. Imagine po na nung pagtusok ng anesthesia, naiiyak ka pa naman. Kung, start. Nung pinanood ko po yung mga balita tungkol sa mga lalaking nagpapatuli, kinakabahan talaga ako. Baka, kinakabahan ako, baka masakit yun o masakit ko naman yun, pero piling ko parang masakit naman yun. So, ayoko pa sanang magpatuli no, pero sabi na ng mga papa ko naman, yung mga parents ko, na wag na daw ako mahiya. Pero nahiya pa rin ako natatakot pa rin ako kung baka tusukin yung sasabihin ko, baka matusok yung ari ko. So, after this, matapos ng ilang taon, July 2022, isang buwan bago yung pasukan ko, August 2022, diyan na ako nag-decide na magpatuli na ako. Pagkahiga ko naman po, imagine po, yung doktor, pinunasan niya po yung adi ko muna. Parang nagrereklamo na kauumpisa lang ng procedure, nagrereklamo na talaga ako nung masakit na. And then, there was also the laser, or should I say the anesthesia yata. Ang sinabi ng nanay ko, tiisin mo, hindi yung masakit. Sabi ko, masakit naman yun na pagkatusok na dito. O mapuputol kaya naman yung ari ko. Doon na talaga ako na umiyak na ako. Umiyak na talaga ako noon. Umiyak na talaga akong nun. After matapos ng procedure, yung pag-iyak ko, hindi ko natigil I never stopped crying even after the procedure has done. So, after this tapos ng ilang araw, pagbalik sa bahay, parang sinisigaw ko, ang sakit naman na muna na lang masakit. Ina-expect nung parang dugo nang lumalabas, pero parang gamot lang. Yung pagtahi naman sa ari, parang mas masakit din yun. Parang mas masakit din yun yata kaysa sa anesthesia. Tiniis yung sakit na nilagay ng gamot ang ari ko. At yun na yun, gumaling na ang ari ko ngayon. After dyan, ngayong taon, May, ang aking bunso kong kapatid naman ngayon ang magpapatuli. Pero kinakabahan naman siya dahil naman sa akin na nag-away kami tungkol sa naiiyak naman ako. Sa pag-iiyak ko, yung nanay ko, sinabi niya sa kapatid ko na hindi si kuya umiyak. But I interjected na sinasabi, umiyak nga ako naman umiyak naman ako. Yes, umiyak talaga ako noon. Umiyak ako.
doon na talaga na kinabahan ng kapatid ko na ngayon. Doon na kinabahan ng kapatid ko na ngayon. Maybe it's all because of my fault. I'm the one who's to blame, but never mind. So, bago yun, nag-away na talaga. Hindi, I think my brother starts having nightmares because of the anesthesias. I think my brother is having a nightmare. Kagabi, bago pumunta sa ospital, bago pumunta sa tuli doctor, sa magpapatuli, yung kapatid ko, doon na siya kinabahan. Umakyat siya, nung unang umakyat na siya para matulog na, pero hindi siya makatulog eh. Kaninang umaga lang, mga 3 AM, bumaba na yan kasi hindi makatulog eh. Pagkatapos ng pagkagising ko naman ngayon, ako naman ngayon nang gumising ngayon. Pagbaba ko, tinanong ko, uy, naka-base na kayo? Hindi na kayong lahat? Tanong ko sa kanya, sabi ni Papa, syempre, magpapatuloy na yung kapatid mo. Lalo naman to kinakabahan yung kapatid ko, yung yung parang kinakabahan ka yata, but I hope that he was really brave. Kasi nung umalis na yung parents ko kasama ang kapatid ko sa pagpapatuli sa ospital. Well, I hope my brother overcomes this really all. Just like me or not. So, as a big brother, my really responsibility is to take care of my younger siblings, just like my brother. But I never learned it really all. Minsan nag-aaway din kami. Minsan nag-aaway kami. Minsan nagkasagutan. Pero minsan ngayon, mostly nagmamahalan na kami. So, before I really want to conclude this video, I'm giving a shout out. Shout out here para sa kapatid ko. I really hope you overcome the obstacles. Matapos magpatuloy ka na, sana magaling ka na. Hope you get swells. And that's all for today, everyone. Peace out, and thank you guys for watching.